Germs, good morning sa inyo. Good morning sa mga followers natin. Good morning sa mga subscribers natin dito sa ating Facebook page tsaka dito sa ating YouTube channel. Ngayong umaga, meron lang akong i-share sa inyo na mga tools natin dito sa shop na mga ginagamit natin para mas makatulong sa atin, makakuha tayo ng mga importanteng data, importanteng details para magawa natin ng maayos yung mga trabaho natin. Ito i-share ko sa inyo para meron kayong idea, para malaman nyo kung ano yung mga ginagamit namin dito sa shop, sa mga trabaho namin, para ma-improve namin yung mga trabaho namin, ma-improve namin yung services namin sa inyo, ma-improve namin yung mga skill namin. Ito, papakita ko sa inyo. Unahin na natin tong battery meter natin or battery reader natin dito. Tapos meron tayo ditong multimeter tester. Ito yung mga ginagamit natin. Nagtitest tayo ng battery, nagtitest tayo ng mga electrical wiring. Ito yung ginagamit natin. Ito, commonly ginagamit lang natin to sa battery. Nagbibigay siya ng reading kung ano yung voltahe ng battery, kung ano yung status ng battery, kung for replacement na ba siya. Meron lang siya ditong 4 na button, enter, escape, up and down. For battery purposes lang naman to, for battery tester lang naman to. Ayan, makikita nyo dito meron siyang cable. Tapos andito yung kanyang clamp, positive clamp, tsaka negative clamp. Ito, gagana lang to kapag clamp natin sa battery. Ngayon, after natin siya maklamp sa battery, mag-uumpisa na tayo mag-reading dito. Makikita na natin yung data kung ano yung status ng battery natin. For example, kung for replacement na, may nakasulat naman dyan for replacement na yung battery. Tapos, itetest din natin yung charging niya, kung gumagana yung charging niya, yung karga ng amperahe niya, makikita rin natin dito. So far, maganda naman yung quality nito, maganda naman yung reading niya, accurate naman. So, wala tayong nagiging problema dito. Meron kaming biniling bago na mas advanced dito. Same lang din ang function. Ang kinaibahan lang ito, nagsasabi kung pa-replacement na yung battery. Itong bago hindi. Slider. Ngayon ito naman yung ating multimeter tester. Ito parang ano lang to, yung old version. Yung old version na analog lang, ipapakita ko sa inyo yung analog na version na ito. Teka lang, kunin ko lang. Ito yung analog tester natin, multi-tester din to. Ito yung ating digital. Ito yung itsura niya, analog type, original Sanwa to. Ito yung ginagamit natin before, pang tester ng mga electrical natin. Pwede rin to sa battery, makikita rin natin yung charging ng battery dito, makikita natin yung details ng battery. Hindi nga lang kagaya dito na mas ano siya, mas accurate yung reading niya dito. Ito kasi digital na, ito analog lang. Kapag bumili kayo nito, may kasama siyang manual dito. Tapos syempre yung kanyang mga cable. Since digital nga ito, syempre kailangan niya ng charging cable. Tapos yung kanyang positive negative contact ito. Ito yung mga ano niya, ito yung mga cable niya, positive negative. Tapos meron tayo ditong 4 na saksakan na yun. Isang negative, tapos yung 3 puro positive na yun. Depende na yun kung paano natin gagamitin itong multimeter tester natin. Okay, next naman natin yung ating battery charger. Ito sobrang liit lang nito pero sobrang powerful nito. Ito ginagamit natin to kapag may pumupunta sa ating customer na hirap mag-start, tapos kailangan natin i-crank ng i-crank, kailangan natin i-push start ng i-push start. Ito pwede natin itong i-series. While ginagamit natin yung battery niya, pwede natin siyang i-charge, tapos ginagawa natin yung motor. Nang sa ganun hindi siya ma-discharge. Kasi once na ginagamit natin yung push start ng motor, pabawas ng pabawas yung battery niya. Tapos hindi pa umaandar yung motor, ibig sabihin hindi siya nagcha-charge. So ginagamit natin to for charging, number 1. Tapos meron tayo ditong pulse repair. Ayan o. Meron siyang iba't ibang mode. So pag medyo mahina na yung battery natin, kahit i-charge natin siya tapos mahina pa rin yung supply niya, kailangan natin i-repair yung battery. Ayan, meron siyang pulse repair dito na tinatawag. Ayun yung pinaka main function nito. Pangalawang function, ayun yung sinasabi ko sa inyo, kapag nagre-repair tayo ng motor, tapos kailangan natin ng malakas na battery, hindi na natin kailangan palitan yung battery niya, hindi na natin kailangan palitan ng bago. Isi-series lang natin to, isasaksak natin to sa outlet, tapos i-charge natin yung battery while nire-repair natin yung motor. So ayun yung pinakagamit niya. Ito sa motor lang naman natin to ginagamit, hindi naman natin ginagamit sa sasakyan to, kaya ito lang yung magagamit natin, yung isang mode dito, tapos yung pulse repair natin. Next naman na device na ginagamit natin dito sa shop, ito. Alam nyo ba kung ano to? Ito ay digital lux meter.
Kapag nagkakabit tayo ng MDL, sinusukat natin yung accuracy ng liwanag ng MDL na nilalagay natin. For example, kung nakalagay sa specs ng MDL ay 30 watts, dapat magre-reflect siya dito sa meter na to kasi ano siya, ayan may sensor siya dito. Yan, pag naliwanagan yan, maglalabas siya ng data dito sa LCD niya kung ilang watts yung ilaw na kinakabit natin. Ito yung ilan sa mga digital tools na ginagamit natin dito sa shop. Ngayon, meron ako ipapakita sa inyo na napaka-importante na ginagamit namin dito kapag nagto-throttle body cleaning kami, tsaka kapag nagde-detect kami ng mga error ng motor. Ito, 3 months na yata namin to na purchase, hindi ko sure kung 3 months or 2 months. Ito yung ating ginagamit kapag nagde-detect tayo ng mga error. Ay, nakikita nyo yung mga cable sa ibabaw, hindi ko na muna iisa-isahin yan kasi medyo madami yan. Ipapakita ko lang sa inyo yung mismong unit. Kasi ito, napaka-importante nito kapag nagpapagawa tayo ng motor tapos may mga error tayong nakikita sa motor. Ito, napaka-importante nito. Ito yung aming diagnostic tool na ginagamit dito, CM Innovation. Ito yung pinurchase namin last 2 months yata, hindi ko na sigurado, pero basta ito yung binili namin. Matagal kami nagplano na makabili na itong diagnostic tool na to. At last, nagkaroon din tayo kasi ang daming gustong magpa throttle body sa atin, throttle body cleaning. Tinatanggihan namin kasi wala kaming ganito, wala kaming diagnostic tool, wala kaming reader. Kasi syempre hindi man natin gustuhin, kapag ginalaw natin yung throttle body, magagalaw natin yung mga sensor nya for sure. So magkakaroon tayo ng mga slight error dyan. Kung wala tayong reader, wala tayong ganito, wala tayong diagnostic, hindi natin makikita yung accuracy ng mga sensor natin. For example, yung ating RPM. May mga motor na may RPM pero iba yung reading pagdating dito. Merong mga motor din na walang RPM gauge sa panel, kagaya ng click. Hindi natin nakikita. Pag sinaksakan natin ito, makikita natin. Ito, napaka-importante nitong diagnostic tool dito sa amin kasi ito, nai-improve namin yung skill namin, nai-improve namin yung trabaho namin, tapos nai-improve namin yung services namin. Sa ngayon, throttle body pa lang yung nagagawa namin, pero sa susunod siguro makakapaglinis na rin tayo ng injector kasi hindi pa dumarating yung aparato na in-order natin. Ayan, shinare ko lang sa inyo yung mga digital tools namin dito. Itong mga nasa gilid na to, ito yung mga adapter. Ayan. Hindi ko na isa-isahin yan kasi medyo madami. Pero dito, meron tayo ditong pang Honda. Tapos meron tayo ditong pang, ano ba to? Meron tayo pang Bergman, Kimco, SYM, ayan. Yamaha meron din tayo, syempre. Yung cable. Ano pa ba? So ayan, hanggang dito na lang muna yung i-share ko sa inyo. Sa mga gusto magpa-service, magpa-throttle body cleaning, yung mga ibang services na hindi natin nagagawa before, ayan, magagawa na natin gamit tong ating diagnostic tool. Along the way, makukompleto rin natin yung mga tools natin and apparatus natin para makompleto natin yung ating mga services at ma-improve natin syempre yung ating mga trabaho. Hindi tayo pwedeng ma-stuck sa mga dating nakagawian lang. Kailangan nating mag-innovate din, kailangan nating bumili ng mga tools, digital tools para mabago at ma-improve natin yung ating mga trabaho. Okay, ulitin ko, ito yung charger natin, pulse repair, charger ng battery. Ito yung battery reader natin, yung ating lux meter, yung multimeter tester natin, tapos ito, multimeter tester din na analog, digital. So, okay. Ayan, maraming salamat sa pagtutok dito sa konting sharing lang natin ng ating mga tools, digital tools dito sa ating shop. Sa mga susunod na araw, i-share ko ulit sa inyo yung mga special tools natin sa paggawa natin ng ball race, pag-repair natin ng ball race, pag-install natin ng ball race, and may mga bago tayong tools na ginawa. Mga prototype pa lang pero darating din yung araw na magagawa natin to. Ipapa-CNC rin natin tong mga to. Okay? Maraming salamat. Peace out.